Mayong buntag, Jinsan! Malipayon kami, Ginoo, nga magpasalamat kanimo nining bagong adlaw, bagong kinabuhi nga mong gidugang kanamong tanan. Karong adlaw, among isalig ang tanan namo mga buluhaton diya kanimo kay ang among pagtuo kun kami mutugyan diya kanimo, ikaw magahimog dagkong mga butang, mga milagrosong butang sa among kinabuhi. Mga kabrigada, adlaw na sabtang nga Miyerkules, dili gid mapugnan ang dagan sa panahon. Abril 6 na mga kabrigada tuig 2022. Kini si kabrigadang Val Gilaran. Mayong buntag, ug sa ka-morning hataw mga kabrigada. Ako si Adonis sa Presilias manginaot nga naunta kita sa kapiskay sa panglawas. Og puno gyapon sa kadasig sa pagsugat sa mga nagkadaiyang mga purma, mga hagwa sa pagsuway nga ato masugat matag adlaw ug di ta malimot sa pagpasalamat sa kaytasan sa tanang grasya nga atong napahimuslan og ato pong hiusahon ang atong kaugalingon sa gugma o pagminahalay. Kami ang inyong masaligan pinaagi sa paghatod sa pinakadagkong mga balitag, informasyon. Mga kabrigada, alas 5 hangtod alas 6 sa buntag, kita manag-uban, hatod namo kaninyo ang mga balitang humahataw nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. May buntag, Brigada Adonis. May buntag, Brigadang Bal. Kumusta ang inyong kabuntagon sa tanan nga nagsunod kanunay sa programa nagsaulog sa mga special occasion sama sa birthday, anibersaryo o uban pa o sa malipayon nga pagsaulog. Karong nga panahon na medyo bugnaw-bugnaw ang atong panahon niya kuanday ta ha. Katong ato makaigsunan nga naa sa mga low-lying areas. Amping takanunay kay matagabi murag mubundak ang ulan, inungdan nga delikado kini. Mao na nga tungod sa pag-ulan-ulan bugnaw ang atong panahon, ato kining painiton. Nga kabrigada, aniana ang mga headlines sa itong mga balita. Truck nga mi overtake na bangga sa dakong kahoy upat sa Maran. Samtang sa Alabel, Sarangani Province, gibaha, balay o gabinuhing hayop, gianod. 25,000 kantidad sa marijuana na recover sa Malungon, Sarangani Province. O duha ka mga drug personalities sikop sa gipagayong buy-bust operation sa Jensen. Kini ang maayong balita, ikatulo nga rally sa partidong AIM na himong malampuson. Ani ana ang mga detalye, mga kabrigada. Una sa atong police report, mga kabrigada, sa Timog Kalibutan, giibot, gilarot o gisunog sa joint operatives sa Philippine Drug Enforcement Agency Conpedia o kapulisan ang anaa sa kapin kung kulang 125 kapunuan sa mga marijuana sa sitio Abnayaw, Barangay Malabod, Malungon, Sarangani Province sa Milabayng adlaw. Gila ang nakaikyas nga suspek nga si Rinanti Buan, 47 anyos, residente sa Purok 4, Barangay Blaan, Malungon. Samtang duha ka drug personalities usab ang nasikop sa kapulisan pinaagi sa buy-bust operation. Una na nasikop si Raymond Talisay Rikina, 36 anyos, tricycle driver o kanhing piniriso tungod usab sa kasong illegal drugs. Nasikop kini sa Zone 2C, Barangay Bula, General Santos niadtong alas 9:40 sa Milabayng gabi. Nakuha gikan kaniya ang usa ka sachet o 6,000. Ang suspect natin is kakalaya lang nito, no? Sa previous case niya lang din na involved din siya sa drugs. So 3 months ago, kakalaya niya lang. Then under monitoring siya since na may previous siya na kaso. And yung nga, nahuli natin siya through buy-bust operation since bumalik din pala siya ulit sa dati niyang ginagawa na illegal, which is yung pagbibenta ng illegal drugs. Base sa investigation natin and interrogation natin sa kanya, malawak yung coverage ng pagbibenta niya ng drugs, and since parami din itong kakilala, within General Santos City yung operation niya na pagbibenta ng illegal drugs. Rapod na kaipsot kagahapon sa buntag ang suspek nga giilang si Rica Tungka Balad, 19 anyos, estudyante, residente sa Purok VCM, Pranisa, Barangay Sinawal, Jinsan. Kaso nga RA 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang atubangon karon sa mga dinakpan.
Nagpadala og contingency unit nga vote counting machine ang Commission on Elections sa CONCOMELEC alang sa May 9, 2022 elections. Kini ang pagpaklaro ni Attorney Jose Villanueva, Assistant Regional Director sa COMELEC 12, nga may contingency units nga gamiton kung may VCMS nga dili moandar aron gamiton sa eleksyon. Inoon ang SD card sa daot nga VCMS gamiton ang ibutang sa nadaot nga VCMS aron padayon kini ang piniliay. Apan ang tanang proseso ang ipahibalo o ipakita sa matag partido aron dili madudahan ang resulta sa piniliay. Kahibaluan nga takda na nga moabot ang VCMS human nga gisugdan na sa COMELEC ang main office ang pagpadala sa nagkadaiyang bahin sa nasod. Giangkon ni Atty. Villanueva nga ang mga VCMS nga gamiton sa training sa Electoral Board ang uban na daot gumikan kay dugay na. Mipasalig ang COMELEC nga dunganon o dugangan ang contingency units sa VCMS aron ila dayon kining ipadala. Nabanggaan sa usa ka truck o dakong truck ang kahoy o dakong kahoy rason nga nangatangtang ang mga party niini kung asa apil sa nabanggaan ang nagparking lang nga motorsiklo kagahapon. Mao kini ang senaryo kagahapon sa buntag human nga nahitabo nga disgrasya sa National Highway Barangay Katanggawan, Jensan. Migula sa investigasyon sa kapulisan nga padulong matud pa ang truck sa sentrong bahin sa syudad. Apan pag-abot sa nasangpit nga lugar, mi overtake kini sa laing sakyanan sa iyang atubangan og didto na. Gisulong naman hinuon ang dako kayong kahoy. Samdan si Rodil Lobrico, driver sa truck, 35 anyos, og ang tulo ka mga sakay nga silang Bilmor Mantal, Jiramil Buladako o Jumar Cabaluna nga pulos mga residente sa Panabo City. So pag-abot nila sa Katanggawan Barangay Hall, action of overtake ning Isuzu forward truck. So unfortunately, pag-overtake niya, na-outbalance siya and then nag-turn turtle sa paadto dito sa kahoy nga naay nakapark na motor. Unattended ang motor na nakapark. So nahitabo, total wreck ang motor, nadatugan siya sa truck, and then Si Tatay Pipito, hapit usab maapil sa disgrasya. Maayo na lamang kay nakahawa siya dayon sa iyang lugar. Nakaupo ako dyan sa may lamesa, tapos sabi ng anak ko, "Tay, bili ka ng Coke." Hindi, doon mo nakaparking yung motor ko. Aksyon ako na magsakay na sa motor para mag-alis na sana. Maya-maya narinig ko na may nagbangga ba na kwan. Mabuti ka mo kaya hindi ako nakalarga. Kung nakalarga ako, gala ko sa ipit. Na maya-maya may nagasigaw na tabang, tabang. Yung nagingin ng tabang nandoon sa loob ng sasakyan na yan. Nagtulong-tulong ang mga tao na kunin sila, i-rescue sila. Gikaloy-an pa gyud si tatay. Nakamugna kini og kahadlok kang Tatay Nelson tungod nakit-an ini ang kusog kaayong pagpadagan sa truck. Naguna usab si Tatay Nelson sa pagtabang sa mga biktima. Ang gibuhat din ako to kay nangayog tabang sa anak ng barangay. Wala dyan ni wala dyan ni tabang. So ang gibuhat na lang ako na lang dyan nagmano-mano. Mano-manohan na lang dyan ako. Alsatanan kay panghabwa na ko ang mga pasyente sa sulod. Kay para ma-plastar. Although ako kabaloon sa to, basta mahimulan ako. Mahabwa lang ako ang mga pasahero dito sulod. Kay para maluwas sila. Kay kung dili na to makakuang gyud sa tanaw na ko, dagan dyan mamatay. First time na ko to. Mugay muli gani ko karon kay mubiyahe ko. Ako una-una na dira eh. Muli kay karon. Lisod, basta. Sa pagkakaroon, ana-ana sa maayo nga kahimtang ang mga biktima. Padayon gihapon nga pahinomdom sa mga otoridad nga kanunay mag-amping sa pagmaniho.
Mga kaigsunan, nampingan po nato kanunay ang atong lawas. Pinagi sa pag-inom kanunay o Maxan na capsule, Max Healthy, Max Sarap. Gimanduan na sa Department of Interior and Local Government kon DILG. Kaniadtong Martes ang LGU Jansan nga maghimo og ordinansa sa paggaban sa pagpamaligyag tambal sa mga sari-sari stores. Matod pa ni Really Min Sandoval, labaw sa DILG Jansan nga kinahanglan protektuhan ang panglawas sa katawhan, hinungdan nga kinahanglan mulihok ang LGU aron na masiguro ang mga tanang sari-sari store sa ilang lugar nga walay mamaligya og tambal tungod kay ilawom sa balaod bawal kini. Base sa Food and Drug Administration kon FDA, dunay mga report nga nagkatag ang mga piki nga mga tambal nga gagmay sa mga gagmayng retail stores. Ang Jensan o sa Jensan giduso ang ordinansa sa pagbawal sa mga tindahan sa dakbayan sa pagpamaligya og tambal. Kini ang anaa sa unang pagbasa sa konseho ilawom sa Section 30 sa Republic Act No. 10918 o Philippine Pharmacy Act. Bugtong ang FDA license sa retail drug outlets lamang o parmasya ang gitugutan nga mamahimong mamaligya og tambal sa publiko. Wa na nakapalag pa sa kapulisan ang suspek sa kaso nga robbery sa nakit-an nga nagka-park ang iyahang van nga gimaniho sa Balmori Street, Barangay Zone 2, Coronadal City. Nagaduda ang mga kapulisan tungod nga gibutangan kini ang iyahang plate number o bond paper o masking tape. Doon na matud pa sa kapulisan ang suspek apan nakamatikod og gilayon kining mihawa. Human sa nahitabo, gialerto dayon sa Coronadal City Police Station ang Tupi Police Station. May kalabutan sa nahitabo og ilahang naaresto ang suspek sa gibutang nga checkpoint sa Tupi National Highway. Nakuha sa suspek ang usa ka rifle grenade, caliber 38 ka pistola, mga buhing bala o ang mga plate numbers, bolt cutter, mechanical o cutting tools. Ang nadakpan matud pa ang suspitsado sa naitabong robbery sa usa sa mga finance company sa Coronadal City niadtong milabayng Pebrero 18 karong tuiga. Ana-ana sa karon sa kustudiya sa kapulisan ang maong suspitsado. Alas 5:14 na kining oras atod kaninyo sa Maxan na Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Nasayangan man sa balay ang iyang ginikanan nga naanod sa baha apan mapasalamaton gihapon si Tatay Eduardo Ferrarin nga anaa sa maayong kahimtang ang iyang pamilya. Sulod matod pa sa 35 ka tuig nga nagpuyo duol sa sapa. Makadaghan ang higayon nga kini nakasinati og pagbaha. Apan dili niini mabiyaan ang lugar tungod kay nasayangan sa ilang yuta. Dili para sa mua naa mamiluti dito sa ibabaw sa kanang ginatawag og Spring Hill pero kay murag nakuan mo gunamo diri nga kuan kay kani siya god. Luti mo guni sa mga ginikanan nya murag alanganin mi ba nga mo biya kay murag sayangan man pud mi kay basig pag-abot nas panahon ug mahawa mi diri gubo na mo balay basig mo lang pong basurahan mo. Luti mo na siya nga punto nga kami nagpabilin gimi nga na diri. Usa sa apektado nga barangay sa Alabel mao ang Barangay Ladol. Asa gatusan ka pamilya ang apektado. Tungod niini nagpahigayon o search and rescue operation ang Alabel Municipal Police Station aron matabangan ang mga residente o mga motorista nga na-stranded sa dalan tungod sa taas nga level sa tubig sa baha. Nung pupunta po kami sa lakas po ng ulan kahapon, masyado pong tumaas ang tubig. So marami po tayo mga nag-travel na mga tao, especially yung mga nakamotor, hindi po nila nakayang itawid ang motor nila, pati yung sarili nila. So ginamit po natin yung sasakyan po na issue po sa atin ng LGU. Yung iba, pinasakay po natin papunta kung hanggang saan yung naabot ng baha. Hinatid po namin sila doon sa area na wala na po talagang tubig. Mula sa Ladol, pinatawid po namin sila papuntang Kawas. So, inassist po namin lahat na dumadaan po na sasakyan. Yung lahat po ng sasakyan na hindi pwede, binigyan po namin sila ng babala na hindi po sila pwedeng tumawid during that time. Especially po yung mga
maliliit po na sasakyan, like yung kotse. Sumala kang kagawad Jennifer Castañeda sa Barangay Ladol nga dunay mga residente nga na-stranded sa ilang panimalay apan wala matud pay natala nga kaswaltis sa ilang nga barangay. Sa pagkakaroon nagpahigayon pa ang ilang barangay council og meeting, may kalabutan sa nahimong epekto sa baha sa ilang barangay. Naalang mi gi-rescue diri sa may Purok 5 bagong nanganak diri na magipaano sa barangay gipakatulog. Pero ang uban wala na sila nagbakwit tungod kay may mga taas ta nga area. Dito na lang sila ni diretso sa mga taas-taas nga area. Daghan nga residente nga naapektahan diri sa amo sa Barangay Ladol tungod kay ang baha nato nga gikan sa bukid, bali ang Ladol is nahimo siyang babaan sa maong sapa. Sa pagkakaroon mibalik na sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay ang mga apektadong residente. Panawagan sa lokal nga paggabahanan nga mamahimong magbinantayon ilabi na sa kagabion aron na kay kasagaran mao ang pagbundak sa ulan. Mga kabrigada, padayon ta sa paghatod kaniyo sa mga impormasyon samtang alas 5:18 na siguraduha nga kining mabuntaga o kining adlaw makainom ka og Maxan Capsule kay kini ang makahatag kanatong kalig-on sa atong mga panglawas. Maxan Capsule, walang atrasan. Malipayon nga gidawat sa mga masang katawhan ang kampanya sa Achievement with Integrity Movement kun AIM. Human sila may bisita sa Purok Natividad Street, sa Purok 4 Hikban Compound, milahaw sila sa Purok 14 Caparida Street hangtod na sa Rivera o Gyumang Street, Barangay Lagao ning syudad. Ang mga supporters nga si Lisil nalipay nga nakaapil sa kampanya tungod dala matud pa ang kini exercise na lang pod sa sayo sa buntag. Wala dyan may nagmahay kay lagsik daw mo ang exercise. Alipay kay kayo nga bag-o na to ang mayor karon nga anta madaog atong mayor kay nakita gid ako sa iya nga murag mahawas kita sa kalisod. Og lipay po kay mi nga kauban mo among mayor. Okay kayo, lagsik, barog, jinsan. Lisod jud kayo sa pag-pandemya wala lisod jud kayo kay wala joy mga may trabaho, wala pangitaan ng pagkaon. Tiging lisura. Nabati usab ni Lisel nga ang siyudad sa Jensan nagkinahanglan o liderato nga matabangan sila sa kalisod sa nga ilang nasinatian. Labi na karon isip inahan sa upat ka mga anak o usa ka housewife. Wala pa sila nakabangon sa kalisod. Sukad, nagsugod ang pandemya. Walay laing pangandoy og damgo si Lisil nga makabaton pa siya taas nga kinabuhi og maayong panglawas alang sa mga anak nini og aron makahuman sa ilang pag-eskwela. Nga mabago ang atong sa Jensan nga tanan mga tao nga naglisod nga unta makaano sa ilaha makatabang pud sila. Damgo nako nga anta kung anak makahuman og eskwela, sa mga pagkaon dili mi maglisod. Sa tanan ma'am, kung magsakit akong anak na may makaduulan, na unta ang syudad mabag-o na. Nga unta unsay ni mayor nga iyan damgo sa Jensan, unta matupad. Karon nga nagkaduol na gayon ang adlaw sa pagpiniliay, panawagan gihapon sa tanang butante sa syudad nga pagkagamiton sa saktong pamaagi ang gahom o katungod na lang sa pag-angkon og hanay limpyo og matarong nga panggobyerno. Aksidenteng nagsungag ang wing van truck o ang pick-up alauna sa hapon milabayng adlaw sa Barangay Amas, Kidapawan City. Gila ang wing van truck nga si J. Trevita Aliligay, 28 anyos, Minyo, lumulupyo sa Barrio 8, Coronadal City. Kauban ang duha ka mga sakay niini nga sila Charlito Daruca Villanueva, 39 anyos, lumulupyo sa Tantangan, South Cotabato, o si Neil J. Basiti de la China, 28 anyos, lumulupyo sa Barrio 8, Coronadal City. Samtang gilaw sab ang pick-up driver nga si Melquiades Agting Rakanday, 49 anyos, usa ka negosyante lumulupyo sa Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. Subay sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, gisubay sa wing van truck ang Cotabato to Kidapawan Road, samtang gisubay usab sa pick-up ang Kidapawan to Cotabato Road.
nakatulog matod pa ang pick-up driver hinungdan nga mibangga kini sa engkwentro nga wing van truck. Parihong nakahiagom og bunog samad sa kalawasan ang mga naisgutan og kasamtangan nga naa sa balay tambalanan alang sa medikal nga atensyon. Mga kabrigada, epektibo na ang bag-ong rollback sa presyo sa lana kagahapon sa kaadlawon. Usa ka gasolinahan sa Kalumpang nga unang nagpatuman sa rollback. Sumala pa sa pump boy nga si MJ, kapin piso ang kunhod sa ilang gasolina o krudo. Matag litro samtang anausab sila lane nga may piso pa nga diskwento matag litro sa gasolina o krudo. Sa laing gasolinahan, sumala kang Roger alas 4 sa kaadlawon sila nagsugod sa rollback nga 1.85 sa krudo o 2.30 sa gasolina. Tungod dini ang ilang presyo sa krudo ana-ana sa 71.80 ang premium 69.60 ug ang regular 69.10 centavos. Sumala usab kang Aymin Usman nga sayo nga nagpatubil usa ra gyud in taon kang gatos ka pisos lang ang iyahang gipatubil. Maayo na lang daw kay may pagkunhod kaysa pagmahal ang presyo sa mga litro. Brigada nining sayo sa buntag, maayo gyud kaayong pagkapare sa Maxan Coffee o Maxan Capsule. Kung imo ning iadlaw-adlaw mga kabrigada, imintinar nimo ang imong lawas, sigurado gyud nga ligon o laksik ang imong lawas ug dili ka basta-basta mataptan og mga balatian. Busa mga kabrigada, permanentiha ang pag-inom sa Maxan Coffee o diya imo dayong dalundunan og Maxan Capsule. Mga kabrigada, standby lang ug mao kanang paghatod kanimo sa unang hugna sa atong mga balita ug naapay daghan mga kabrigada inigbalik sa Hataw Balita. Mga kabrigada, balik ta sa ikaduhang hugna sa ato ang Hataw sa Balita. Sigurado hapon nga makaduhang hugna ka na karon sa pag-inom sa Maxan Coffee aron makahatag kinig kaayuhan sa imong panglawas. Dakong kalisang ang gibati sa tiller sa usa ka Lotto Authorized Agent Outlet sa San Jose Street, Barangay Orduha, Siyudad sa Butuan. Nga si Sarah Jane Human Nasairan nga gilungkab ang gibantayan ini nga Lotto Outlet. Sa pakinghinabi sa Brigada Butuan kang Sarah Jane, matod pa sa dihang misulod kini og balik sa gibantayang Lotto Outlet gikan niadto sa katapad nga establishmento og pagsusi niya sa ilang sa ilahang halin. Dakong katingala niya nga nawala na ang ilahang kwarta nga kapin og 14,000 ka pesos. Nalimtan matod pa ni Sarah Jane nga ilak ang pultahan sa Lotto Outlet. Adisir kini nga mitabok sa kasikbit nga establishmento, hinungdan nga nakasulod ang kawatan. Pagsulod na ko dira ang katong nga kabinet sa ubos, abre na. Mo na alarma na dayon ko pagtan-aw na ko nawala ang duha ka box nga sudlanan og kwarta niya. Diri sa ilalom na po diri ang duha ka box nga sudlanan pod og kwarta. Wala pod sir. Kini sir lag gini siya pero ang diri asa sulod wala na ko na tuyok sir. Wala ko na tuyok ang tiniaba mo itong naabrehan ng mga pultahan. Galing midangop sa kapulisan ang amo ni Sarah Jane Human sa mayang panghitabo. Kasamtangang panggisuta kung kinsa ang lalaki. Nga misulod sa maong Lotto Outlet, pinaagi sa CCTV footage nga nakuha sa gihitabo o sa maong panghitabo mga kabrigada. Nanawagan ang Bureau of Fire Protection kon BFP Coronadal sa tanang lumulupyo sa ug koordinasyon isip partner agency sa ilang kompanya o programa o kampanya o programa nga fire safety o fire safety awareness. Matod pa sa Bureau of Fire, nahimong hapsay ang ilang programa o kampanya dungan sa selebrasyon sa Fire Prevention Month 2022. Apil ini ang BFP Community Relations sa week nga dunay tema bombero o pamayanan na magkasangga nagdadamayan o ang kaisa. Call to action against destruction fire campaign. Aktibo sab kini ang pagpahigayon og mga fire safety seminars o earthquake drills
sa managlahing barangay, opisina o sa gobyerno o pribado nga mga establishmento. Samtang sa ulahing datos sa Bureau of Fire Coronadal, nakatala kini og pipila ka mga pagresponde sa mga insidente nga langkuban sa 20 ka structural fire incidents, 11 ka vehicular fire incidents o duha ka post-fire responses nga dunay 2,186,080 ka pesos ang damyos. Nakatala usab kini og 15 ka mga vehicular medical responses. Nahimong sadya og bibo ang ikatulong rally sa partidong Achievement with Integrity Movement kun AIM. Niadtong milabayng gabi sa Carcon Village, Barangay Lagaw. Kini human nagpadula ang partido una pa man gisugdan ang nasangpit nga aktibidad. Nanayaw pa sila og kasamtangang dance craze nga paru-paro G. Kauban ang mga kandidato. Sa matag higayon nga morepresentar ang mga kandidato sa ilang mga platapormas, gihatagan na lamang sila og limitadong minuto. Kini pagpamatuod matud pa nga sa maong partido ginatudluan sila og disiplina sa oras og sa dihang gisugda na ang presentasyon sa mga miyembro sa partido gawas sa pagpadayag sa ilahang mga plataporma ang kasamtangang barangay councilor sa Lagaw nga si Kagawad Mike Tanzo. Gikantahan pa ang mga kaubang mga Lagawinyos. Wala sab nagpaulahi ang vice mayoral candidate nga si Attorney Art Cloma o si councilor candidate Dil Bartolaba. Human ang kantahan, misayaw pa ang mga kandidato kauban ang mga supporters. Nahimong malampuson ang maong rally o nahuman alas 9:30 sa gabi. Nang hinaot ang mga kandidato nga mahimong inspirasyon sa mga mitambong ilabi na sa mga kabataan ang pagdamgo alang sa hamugaway nga kinabuhi pinaagi sa ilang mga plano nga buot ipatuman kung sila naman mahatagan og tsansa nga mulingkod sa pagkaopisyal sa syudad. As the youth representative, unta ihatag ninyo ang dating posisyon sa General Santos City na aduna kitay ang tanang tao sa General Santos City has the right na express ang ilahang gustong i-express. And I hope na to all future leaders of General Santos City, they will be a good influence to everyone. And since birth, I want to be an educator. And I think today, while hearing all the words from the future leaders, murag gahinay-hinay kung nagabago nga ako ang gusto nga career. I want to serve the people. Lami gyud ang mga plataforma. Tani nga matinuod gyud, no? Parang sa kaayuhan gyud sa mga katawhan. Kinahanglan gyud nga baguhon gyud kay sa dati naton nga administration daw ang ila lang katungod ang ila gina pauswag. Nagtinabangay karon ang Provincial Veterinary Office o PVET o ang Office of Provincial Agriculture o UPAG sa South Cotabato sa gihimong monitoring o depopulation sa mga baboy nga naigo sa African Swine Fever o ESF. Kini ang gikumpirma ni Dr. Raul Ativis, Provincial Agriculturist sa South Cotabato sa pakiginabi sa Brigada Coronadal. Sigon kang Tibis nga may tabang ang ilang buhatan alang sa kaling disinfection o monitoring sa mga barangay nga nagkinahanglan bantayan tungod sa ESF aron nga makontain ang sakit. Dugang ni Tibis nga ang ilang gihimong monitoring o pagbantay dunay mga hog raisers nga gihapon gapalusot sa ilang mga binuhing baboy nga gilayon usab nga gibabagan sa buhatan. Mga kabrigada, pakganga ang mga balatian nga imong ginaantos pinaagi sa pag-inom og Maxan Capsule. Kang Maxan Capsule, mga kabrigada, puros natural o mga simpleng mga sangkap ang anaan ini apan kini makahatag og kaayuhan sa atong mga panglawas. Patay nang naabot sa usa ka pulis nga rider didto sa Bunawan District Hospital human nalambigit sa disgrasya sa kadalanan sa may Purok 8 si Mulaw, Bunawan, Agusan del Sur. Niya tumilabayng adlaw, samtang kritikal usab ang nabanggaan ining motorista.
Giilang nabanggaan nga si Jerry P. Girunda, residente sa Pidasto, hubang poblasyon sa susamang lungsod. Samtang ang nakabangga nga police rider mao si Police Sergeant Angeline Ong Alo, 39 anyos nga nadistino sa Agusan del Norte Provincial Police Office ug residente sa P. Atupan na Sipit, Agusan del Norte. Sa report sa Bunawan na PNP, parehong nagsubay ang duha nga mga motorsiklo paingon sa Butuan nga direksyon apan pag-abot sa usa ka intersection. Kalit nga miliko pawala ang motorsiklo nga gimaniho ni Girunda. Gisulayan pa ni Alo sa pag-overtake. Apan nabanggaan gihapon ini ang motor, hinungdan nga pareha silang nasarasay sa kadalanan. Gumikan sa impact, nakahiagom og dili tiaw nga mga samad sa nagkadaiyang bahin sa ilang kalawasan ang mga nahisgutan nga mga og dali kining gidala sa Bunawan District Hospital alang sa hustong medikal nga atensyon apan gideklarang dead on arrival ang maong pulis sa attending physician. Nasayran nga lakip sa partisipante ang maong policewoman sa Caraga Endurance usa ka motorcycle riding event nga giorganisa sa mga sibilyan at disir kini namatay. Ang kanyang katawan ay nasa nasipit sa kanilang bahay at siyempre ang buong kapulisan sa Agusan del Norte Police Provincial Office sa pamumuno ng ating Provincial Director, Police Colonel Elson Walin ay nakikiramay. Ang mga kapulisan natin ay magpapaabot ng tulong upang maibsan din yung kanilang pangangailangan para sa mga kinakailangan doon sa kanyang pagkamatay. Personal nga mibisita sa istasyon sa Brigada si Nanay Amparo Landao, residente sa Purok 28, Dakville, Barangay Mabuhay ning siyudad. Iyang gipanawagan ang iyang anak nga si Michaela Landao, 42 anyos, o adunay mental disability. Nawala kini kaniadtong Marso 19 ning tuiga. Dungan matud pa ni Nanay Amparo iyang anak nga misimba oga wala nagdahom nga si Nanay Amparo nga mauna to ang katapusang adlaw sa ilang pagkita sa iyang anak. Manawagan ko sa akong anak kung kinsa man gani ang nakakita sa iya kay milakaw siya niya atong Marso 19 pa hantod karon lagi siya mauli. Disable man taon tuwa man to patuyang malantog lakaw. Unya ang iyang tikas nga kamot dili namang magamit. O niya ang pikas niyang tiil mo gyapon sa wala. Maglakaw siya, magpiang, ang kanang nagtakiang. Kusa, kung kinsa man ganito nakakita, maluoy taon magsapag. Mahuna-hunan ng tabangan ninyong makauli siya. Ako na ang bahala maghatag sa inyong pamasahe, sa inyong kaayo. Naghatag. O na nang akong hangyo ninyo kung maluoy man taon. Nga makauli lang to si Michael. Kaya wala man yung taon to Maayong panghuna-huna, wa na magbalit. Wa na to makainom og tambal, kaya di to makatulog. Nakitaan matod pa si Michael sa iyang igsuon nga lalaki sa parehong adlaw nga nawala kini sa Barangay Labagal. Og tungod kay nagatrabaho sab ang iyang igsuon, mihiyangyo kini sa usa ka tricycle nga ihatod ang iyang igsuon sa Barangay Mabuhay. Oo, ana pang alas 4, pasakay ko no paingon nga rin sa Dakville, pero wala naman giingnan ang kuan driver sa tricycle nga hatod di mang mobalibad man daw. Nawa kung dili ko no niya maadto sa Dakville. So mingon na lang nga diha na lang sa kanang Mabuhay gani sa Jollibee, tungod sa Jollibee. Pero gikan adto wa na kahibalig asa na. Kung kinsa nakakuan sa iyahag, asa na ka sa dapit. Ang ako lang, og milakaw to siya, og misakay og bus. Kanya, walay pamasahe, kung sukto na papakanaogon gito siya, sama sa nahitabo sa una sa dihang naglakaw-lakaw siya. Dili na kini ang unang higayon nga milakaw og nawala si Michael.
Nawala sab kini diadtong tuig 2011 og adunay nakahatag impormasyon sa ilaha nga anaa kini sa Compostela Valley. Bisag kinsa man nga tagog pagbrigada, maluoy ang taon mo pagtabang nga makauli si Michael. Kung wala man mo'y kuan nga pantayem nga makauban sa iya sa jinsan, tawagin lang yung taon ni number nga inyong makitaan nga gibahatag og hinaot nga maluoy mo. Naka-blue collar o nakapantalon si Mikel kaniadtong nawala kini. Kung aduna may makakita kay Mikel Landao, pwede kamo nga mukontak sa mga numero nga anaa sa screen 0936-2998442 o di baka sa mga numero nga 0920-116-9376. Pwede usab nga i-PM ang atong hotline sa Brigada News TV 0930-7640-675. Mga kabrigada, ni ana ato mga national news ug ginigihatod kanato sa Maxan Coffee. Max Healthy, Max Sarap. Gisumiti na sa Philippine National Police ngadto sa Comelec ang listahan sa mga 300 ka mga posibleng areas of concerns karong 2022 elections. Sigo the Department of Interior and Local Government Undersecretary Ipi Makudinsing III. Dilatar o nadilatar ang pagpagawa sa maong listahan tungod gi-verify pa kini maayo sa full body ang sitwasyon sa matag lugar. Kay numdumang gitakda unta kining ipagawa sa publiko niadtong Marso 31. Matod pa sa PNP nga ang mga lugar nga gibutang sa color green gikonsidera nga generally peaceful. Ang color yellow nga mga lugar dunay suspected election-related incidents. Sa milabayng duha ka eleksyon ug dunay posibleng presensya sa mga armadong grupo ingon man political rivalries. Ang orange areas dunay natalang presensya sa armadong grupo sama sa No People's Army ug ubang pang mga Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Samtang ang mga lugar nga ana sa red category susama gihapon sa parameter sa color yellow ug orange ug ana usab ilawom sa Comelec control. Sa pagkakaron nagpangandam na ang kapulisan, kasundaluhan ug force multipliers alang sa nagsingabot nga eleksyon. Gidoso sa Kamara ang pagmugna og Philippine Craft Protection Agency. Tumong niini nga mapalig-on ang sektor sa agrikultura ug maprotektahan ang produkto sa mga mag-uuma. Lakip niini nga gitutukan ang quarantine ug management efforts alang sa kalambuan sa sektor sa agrikultura. Ang sugyot sa pending gihapon sa House sa Committee on Agriculture and Food o gilauman nga mahisgutan higayon nga magbalik ang sesyon sa Kongreso. Ana sa sugyot ang Pilipinas kasagarang maigo sa kalamidad nga dakong epekto sa mga mag-uuma o ilang panginabuhian. Lakip usab sa problema ang mga gaatake nga peste sa mga produkto. Kay baluang sagad sa mga mag-uma walay igong pinansyal panahon nga dunay problema ang ilang mga produkto mao'y dakong tabang matud pa nga dunay mututok sa ahensya. Mga kabrigada, ani-ana ang atong mga balitang internasyonal o kinihatod kanato sa Maxan Capsule. Walang atrasan. Niabot na sa 6,174,487 ang kinatibuk ang ihap sa mga namatay sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Ang Estados Unidos dunay pinakadaghan sa mga nangamatay nga miabot na sa 1,008,159. Misunod niini ang Brazil nga may 660,192. Ang France ug Iran adunay pinakamubo nga numero sa mga namatay nga anaa lamang sa 142,475 o 140,277 ang Iran. Samtang sumala pa sa pinakabag-o nga datos ana sa 425,667,714 ang kinatibuk ang ihap sa mga naka-recovered na ana usab sa 491,090,901 ang kinatibuk ang
gidaghanon sa mga nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan. 20 katao ang namatay sa nahitabong riot sa Southern Ecuador, partikular na sa detention facilities sa Southern America country. Nasayran nga ang nalisdan ang Ecuador sa mga niaging tuig nga mapugngan ang violence sa prisuhan nga sagad gang-related. Tungod niini, ana kunoy organisasyon nga gustong makakuha og kontrol sulod sa sentro. Apan ang mga piniriso giingong mirebilde sa pipila ka mga silda. Kahibaluan nga niadtong tuig 2021, 320 ka piniriso ang namatay tungod sa riot. Sa laing bahina nakontrola na ang kagubot sulod sa prisuhan, human gideploy sa sulod ang 800 ka mga pulis o 200 ka kasundaluhan. Ban pa nga mga balita sa engkwentro alas 4 ngadto sa alas 6 sa hapon sundan kini sa Ronda Brigada. Kini na lamang si Adonis Betco Presilias manamili itong maingon na Generals Leaders Aim for a Better Life. Aim that Jensen Dream. Ubanta, kuyugta, usarata, atong ubanan sa paglupad ang agila sa Jensen ngadto sa way kinatuban nga diwa sa pagpangalagad. Bit-bit ang limpyo ug matarong nga panggoberno, way korupsyon nga dunay integridad. Barog Jensen! Mga kabrigada, daghang kaayong salamat sa inyong kanunay nga pagsunod sa tibuok kalibutan sa pagtan-aw sa atong hataw sa mga balita. Tiod-tiod mga kabrigada, inyo nang makitaan ang morning hataw. Unya-unyang alas 12 ang atong Happy Dreams. Mga kabrigada, kini si Kabrigadang Val Gilaran, aiming for a better life. Aim your Jensen Dream. Barog Jensen o kini ang Hataw Balita.